Siya ay isang taunang lalaki, ngunit ang isang malakas na assassin ay naging kanyang katulong at umibig sa kanya. Si Hido ay isang karaniwang tao na nag-e-enjoy sa kanyang summer vacation mag-isa sa bahay, dahil umalis ang kanyang mga magulang sa kanilang pangalawang honeymoon. Nanatili siya sa loob ng kanyang silid buong araw, nakababad sa internet, at ginawang basurahan ang kanyang bahay. Isang umaga, habang natutulog siya, may nag-doorbell sa kanya. Pagpunta niya sa pinto, makikita sa kanyang security camera ang isang magandang babae na nandito para humingi ng trabaho bilang isang kasambahay. Dahil walang ideya kung ano ang gagawin, iniimbitahan ni Hido ang babae sa loob at pagkatapos ay tinanong siya kung mayroon siyang karanasan sa trabaho. Sinabi sa kanya ng babae na siya ay dating isang assassin at pumaslang ng mga taong hindi tapat sa kanyang amo. Nagulat si Hido, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ng babae na ni-refer siya ng kanyang amo na pumunta at pagsilbihan siya. Hiniling ni Hido sa kanya na sabihin sa kanya na nagbibiro lang siya, ngunit hindi, at lalo siyang nagpanik. Tinanong niya kung konektado ba siya sa kanyang amo, at sinabi sa kanya ng assassin maid na kilala noon ng kanyang lola ang driver ng ikatlong pinsa ng kanyang amo. Sinabi sa kanya ni Hido na sila ay mga estranghero lamang, ngunit agad niyang napagtanto na pinutol niya siya sa kalagitnaan ng pangungusap at maaaring magalit siya dahil doon. Mabilis niyang binago ang paksa at tinanong ang babae kung saang larangan ng pagpaslang siya dalubhasa. Nagpasya siyang bigyan siya ng demo. Dinala niya siya sa backyard at ibinato ang isang grupo ng mga kutsilyo sa isang puno, na lumikha ng isang malinis na patayong linya sa kanila. Nabasa si Hido sa kanyang pantalon nang makita ito at sinabi sa kanya na wala siyang gustong ipapaslang. Dahil hindi pa niya kilala ang amo niya, bumalik na lang siya. Mukhang masama ang loob ng dalaga ngunit tinanggap niya ang desisyon ni Hido at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya. Pag-alis niya, nakahinga ng maluwag si Hido ngunit napansin niyang may nakalimutan siya. Sinusundan niya ito, sinasabi sa kanya na nakalimutan niya ang isang belt. Nang makarating siya sa sanggang daan, nakita niya ang isang truck na mabilis na humaharurot sa kanyang harapan at napagtantong siya ay masasawi. Sa kabutihang palad, ang assassin maid ay tumalon sa kanya, na nagligtas sa kanya mula sa pagtama. Nakakaramdam siya ng kakaibang pagkalito habang siya ay bumangon, na nagsasabing hindi pa siya nakakaligtas ng sinumang tulad nito, kaya hindi niya alam kung bakit napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Medyo nabigla si Hido dito, at saka umalis na ang dalaga. Bigla nagbago ng puso si Hido at tinanong siya kung maaari siyang sumama, at bigyan siya ng pagsubok sa kanyang mga kakayahan. Sa sandaling makarating sila sa kanyang bahay, sinimulan siyang bigyan ng katulong ng isang lektura kung paano gumamit ng mga kutsilyo, at sinabi sa kanya ni Hido na gusto lang niyang maglinis siya sa paligid ng bahay. Itinuro niya ang lahat ng mga bag sa silid, at tinanong ng assassin kung ilan sa mga ito ang may katawan sa loob nito. Nataranta si Hido habang sinisikap niyang ipaunawa sa kanya na wala siyang kinalaman sa trabaho nito, at gusto lang niya ng isang normal na kasambahay. Pakiramdam niya ay may utang na loob siya sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay, kaya gusto niyang tulungan siya. Tinanong siya ng babae kung iha-hire niya ba siya kung maaari siyang maging isang mahusay na kasambahay. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit sa loob ng ilang segundo pagkatapos magsimula, nasira niya ang mop, nagtatapon ng tubig kung saan-saan, at naiipit ang balde sa kanyang ulo. Siya ay balisa habang siya ay humihingi ng tawad kay Hido, at sinabi na mabilis niyang lilinisin ang kalat. Gayunpaman, nadulas lang siya sa basang sahig. Bago magawa ni Hido ang anumang bagay para mas alo siya, ipinakita niya ang kanyang mga kasanayan sa akrobatiko at perpektong nakalanding. Ang perpektong execution na iyon ay nases iron ng bucket landing sa tuktok ng kanyang ulo muli. Tinatanong siya ni Hido kung lagi ba siyang clumsy ng ganito. Nalungkot siya dito, at humingi ng paumanhin dahil wala siyang ideya kung paano gumawa ng anuman maliban sa pagpaslang. Sinabi niya na mauunawaan niya kung ayaw na siyang i-hire ni Hido, ngunit inalis na lang niya ang balde sa kanyang ulo at binibigyan siya ng tuwalya, na sinasabing palagi siyang makakatuto ng mga bagong bagay. Tumutulong siya sa paglilinis ng bahay habang nagtuturo sa kanya, at hindi nagtagal ay nagawa nilang maging malinis ang bahay. Si Hido ay nagsimulang makaramdam ng gutom, ngunit ang kanyang bagong kasambahay ay hindi man lang marunong magluto, kaya nagpasya siyang tulungan din siya sa bagay na iyon. Ginagawa niya ang gawain ng paghihiwa ng mga gulay, at ginagamit ang kanyang mahusay na mga kasanayan sa kutsilyo upang gutuyin ang repolyo sa loob ng ilang segundo.
Pagkatapos ay naglabas si Hido ng mga pork cutlet na binili niya kanina, ngunit hindi man lang alam ng dalaga kung ano ang mga iyon. Sinabi niya na hindi niya pinapansin ang lasa ng pagkain dahil ito ay isang bagay lamang na kailangan para sa nutrisyon, at personal itong tinake ni Hido. Sinimulan niyang i-advertise ang mga pork cutlet mula sa isang lokal na tindahan, ngunit mapurol pa rin ang reaksyon ng dalaga. Hindi naman pananghinaan ng loob si Hido, at iniisip niya na magbabago ang reaksyon niya kapag natikman niya ang cutlet. Bigla niyang napagtanto na hindi pa pala niya tinatanong ang pangalan nito. Sinabi sa kanya ng kasambahay na wala siyang pangalan, at bilang kanyang amo, malaya si Hido na tawagan siya kung ano ang gusto niya. Pinag-iisipan niya ito ngunit wala siyang maisip, kaya nagpasya siyang tawagin itong maid pansamantala. Hinihain niya ang pagkain, at habang nagsisimula silang kumain, sabik siyang naghihintay sa reaksyon ng dalaga. Kahit na wala siyang maramdamang kakaiba sa lasa nito, naramdaman niya ang init mula rito na hindi pa niya naramdaman at sinasabi sa kanya na masarap ito. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Hido na subukan ito gamit ang isang espesyal na sarsa na kinuha niya kay Diwata, nabigla siya sa lasa nito. Kinagabihan, nagising si Hido na umiiyak dahil sa isang kakilakilabot na panaginip tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ina, na madalas niyang nararanasan. Nagsisimula siyang makaramdam ng gutom, kaya nagpasya siyang pumunta sa kusina para kumuha ng pagkain. Pero laking gulat niya, may tao na sa loob. Natatakot siya na talagang sinusubukan siyang tapusin ng assassin maid sa pamamagitan ng pagbaba ng kanyang bantay, kaya kinakabahan siyang tumingin sa loob ng kusina. Nadatnan niya ang katulong doon na may pulang mantsa sa mukha at nabigla, ngunit nang tumalikod ito na may hawak na bote ng sarsa sa kanyang kamay, nakaramdam siya ng ginhawang bumabalot sa kanya. Nataranta ang katulong, ngunit sinabihan ni Hido na mag-relax dahil naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng midnight munchies. Naghahanda siya ng tirang pagkain at cup noodles para sa kanilang midnight snack, at pagkatapos kumain, tinanong ng katulong si Hido kung nananaginip ba siya ngayon. Sinabi niya na habang papunta siya sa kusina, nakarinig siya ng daing mula sa kanyang silid, at sa takot na may umatake sa kanya, pumasok siya sa loob, at nakita niya itong umiiyak sa kanyang pagtulog. Nahihiya si Hido nang marinig ito, at pagkatapos ay sinabi ng kasambahay na maraming beses niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng dalaga ang tungkol sa kanyang panaginip kung saan mayroong isang malaking bote ng sarsa na nakikipag-usap sa kanya, ngunit nang siya ay pumunta sa unahan upang kunin ito ay nawala. Napatulala si Hido nang marinig iyon, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kasambahay na ito ay isang bagong karanasan para sa kanya dahil, hanggang ngayon, ang lahat ng kanyang mga panaginip ay tungkol sa pagpaslang. Kaya naman nalulungkot siya na nagkaroon ng masamang panaginip si Hido, at hindi niya alam kung paano ito aaliwin. Sinabi sa kanya ni Hido na hindi ito isang malaking bagay dahil mula nang umalis ang kanyang ina sa pamilya, madalas niyang napapanaginipan na umalis ito. Sabi niya, noong bata pa siya, sa tuwing nananaginip siya ng masama, sa kandanggan siya ng kanyang ina natutulog, at agad na inaalay ng katulong ang kanyang hita para maging unan niya. Nataranta si Hido at sinabing hindi na siya bata, at naiintindihan niya na hindi siya mapakali sa kandanggan ng sinuman. Ito ay biglang nagparamdam sa kasambahay na tila malungkot at walang silbi, at nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga salita ng kanyang dating amo, na nagsabi sa kanya na siya ay magaling lamang sa pagpaslang. Nagsisimula siyang nanlamig nang, biglang, ipinatong ni Hido ang kanyang ulo sa kanyang kandanggan. Ang katulong ay nagsimulang makaramdam ng init at sinabihan siyang matulog sa kanyang kandanggan hanggat gusto niya. Kinabukasan, sinimulan ng katulong ang paghihiwa ng basura para maging compact ito, at humanga si Hido. Paglabas niya para magtapon ng basura, nakita niya ang isang tuta na iniwan ng isang tao sa kanyang pintuan para mabantayan niya ito. Naiinis si Hido, habang iniisip kung ang kanyang bahay ay isang uri ng bahay ampunan upang kunin ang mga ligaw na hayop ng bawat uri ng hayop. Nang makakita ang dalaga ng isang tala sa kahon, mababasa nito na binili ito ng may-ari ng aso, na iniisip na ito ay isang maliit na lahi, ngunit ito ay talagang mas malaki, at wala siyang pera or oras upang mag-alaga ng isa. Kaya, iniwan niya ang tuta sa harap ng mukhang pinakamayamang bahay sa kapitbahayan at ngayon ay umaasa na ang taong nakahanap ng aso ang magpapalaki nito. Nadismaya si Hido, ngunit nagpasya pa rin siyang ampunan ang aso dahil hindi ito mabubuhay sa labas sa init ng tag-araw.
Naaalala ng dalaga ang ilang malalim na trauma sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at sinabi sa kanya na ang pagliligtas ng isang buhay ng walang pagsasaalang-alang ay hindi palaging ang pinakamahusay na bagay na dapat gawin, at ang mga inabandona ng iba ay dapat na maging mas malakas upang mabuhay ng mag-isa. Sinabi niya kay Hido na kung magpakita siya ng simpatiya sa aso, maaaring pagsisihan niya ang kanyang desisyon sa hinaharap. Simpleng sagot ni Hido na hindi siya masyadong nag-iisip sa mga bagay na ganyan. Binuhat niya ang tuta sa kanyang mga bisig, at tinanong ang kasambahay kung iniligtas siya nito kahapon dahil sa pakikiramay, or dahil lamang sa kanyang likas na ugali upang iligtas ang buhay ng isang tao. Sinabi niya na likas na ugali ng tao na iligtas ang mga kaya nila at pagkatapos ay kinuha ang tuta sa loob. Nakita ni Hido ang tuta na medyo cute at malambot, at tinanong ang kasambahay kung gusto rin niya itong hawakan. Sinabing niyang ayaw niya at lumayo habang dinadala ni Hido ang tuta papunta sa kanya. Tinanong siya ni Hido kung natatakot siya sa mga aso, at nahihiya siya habang sinasabi niyang oo at sinabing medyo natatakot siya sa mga ito. Gayunpaman, idinagdag niya na kung uutusan siya ni Hido na hawakan ang tuta at paglaruan ito, susundin niya ang utos nito sa kabila ng kanyang takot. Sinabi sa kanya ni Hido na hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili, at pagkatapos ay nagtanong kung bakit siya natatakot sa mga aso. Sinabi sa kanya ng kasambahay na noong sinasanay siya ng kanyang amo na maging isang asasin, iniwan siya nito sa kagubatan kasama ang mga ligaw na aso, at iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na trauma upang tumagal ng panghabang buhay. Sinabi ni Hido na isang seryosong problema iyon dahil pinaplano niyang panatilihin ang tuta sa bahay pansamantala, at umaasa siyang tutulong ang dalaga. Ang kanyang mga salita ay tumama sa kanya ng husto, at upang maging kapaki-pakinabang sa kanyang bagong amo, nagpasya siyang pagtagumpayan ang kanyang takot at nagtanong kung maaari niyang hawakan ang aso. Hinayaan siya ni Hido na hawakan ang tuta, at nagsimulang mag-vibrate ang dalaga na parang lumang Nokia phone habang ang tuta ay nakapatong sa kanyang mga braso. Tinanong siya ni Hido kung ano ang eksaktong kinatatakutan niya, at sinabi niya na mayroon itong matatalas na kuko at pangil. Sinabi ni Hido na ang aso ay mukhang medyo cute at inosente. Biglang sinimulan nitong nguyain ang daliri ng kasambahay, at nabigla siya kaya halos paalisin niya ang aso sa bintana. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Hido at inalis ang aso habang hinahabol ng dalaga ang kanyang hininga sa lupa. Sinimulan ding kagatin ng aso ang mga daliri ni Hido, at napagtanto niya na nangangati ang mga ngipin nito, kaya dinala niya ito sa malapit na pet shop para masuri ito at bumili ng ilang mga kailangan. Sa pag-uwi nila mamaya, pinasalamatan ni Hido ang katulong sa pagtulong sa kanya sa pamimili. Bigla siyang sumagot na wala pa siyang nakitang kasing bait ni Hido dahil ang mga utos na ibinibigay nito sa kanya ay hindi niya nakasanayan. Ang dati niyang trabaho ay tungkol sa pagpaslang ng mga tao, at ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Gayunpaman, mabait ang pakikitungo ni Hido sa kanya kahit na halos nagawa na niya ang lahat ng hindi tama. Tinanong niya ito kung ano ang maaari niyang gawin upang maging mas kapaki-pakinabang sa kanya, at kung siya ay kabilang sa kanya. Bago makasagot si Hido, nagsimulang tumakas ang tuta, ngunit hinawakan niya ito at pagkatapos ay sinabi sa kasambahay na malamang na gusto niyang tumigil sa pagiging isang asasin, at mamuhay tulad ng isang normal na babae. Sinabi niya na ito ang kanyang pagkakataon, kaya hindi niya dapat masyadong isipin ito. Biglang napagtanto ng kasambahay na sa buong panahon na nagtrabaho siya bilang isang asasin, hindi niya talaga naisip na talikuran ang trabaho. Ang pagpaslang sa iba ang tanging dahilan ng kanyang pag-iral, at naisip niyang wala siyang silbi kung ititigil niya iyon. Bigla, sinabihan siya ni Hido na tingnan ang kamanghamanghang paglubog ng araw, at pumunta siya sa tabi niya, iniisip na kung mananatili siya sa kanya, maaari niyang malaman at maunawaan ang higit patungkol sa kung ano talaga ang gusto niya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Hido na noong una siyang dumating sa kanyang bahay, talagang natakot siya dahil hindi pa siya nakakita ng mga asasin sa totoong buhay. Gayunpaman, pagkatapos na makilala siya, natanto niya na siya ay isang mabuting tao sa puso. Ang marinig na siya ay isang mabuting tao ay nagpapaalala sa asasin ng panahon na siya ay isang normal na babae, at pinuri siya ng kanyang mga magulang. Bigla niyang tinanong si Hido kung ano ang maaari niyang gawin upang maging isang normal na babae muli, at ang unang payo na ibinigay niya sa kanya ay tungkol sa kanyang mga pagkabigo. Sabi niya, dahil bago sa kanya ang lahat ng ipapagawa nito sa kanya, normal lang na mabibigo siya, kaya hindi niya dapat hayaang sakupin siya ng mga kabiguan na iyon.
Nang maglaon, ang katulong ay nagsimulang maghanda para sa hapunan at naghiwa ng repolyo tulad ng isang normal na tao. Iniisip niya na ang paggawa ng mga bagay na normal ay mas madali at hindi nangangailangan ng matinding konsentrasyon, at pagkatapos ay nagsisimulang mag-isip tungkol sa hapunan. Biglang lumapit sa kanya ang tuta at sinimulang kuskusin ang sarili sa kanyang binti. Nataranta ang dalaga at itinutok ang kutsilyo sa tuta, sa pag-aakalang sinusubukan siya nitong atakihin mula sa likuran. Habang nakikita niya itong nanginginig at bumagsak, napagtanto niyang gutom lang ito. Pinakain niya ang tuta at sinubukang hawakan ito upang mapaglabanan ang kanyang takot, ngunit pumasok si Hido sa silid at ginulat siya. Humanga siya na pinakain ng katulong ang aso at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niyang haplasan ang tuta, at dahil talagang malambot ang balahibo nito, nagpasya siyang pangalanan itong Makay. Gusto ng lahat ang pangalang iyon, at pagkatapos ay nag-emote si Hido ng walang dahilan upang sabihin sa katulong na siya ay naging mas mahusay sa kanyang trabaho. Talagang naantig siya sa pagtanggap ng pagpapahalagang ito at nag-aalok na alagaan ang tuta kung abala ito. Nag-aalala si Hido tungkol sa kanyang phobia, ngunit sinabi sa kanya ng kasambahay na gusto niyang maging normal, at para doon, kailangan muna niyang pagtagumpayan ang kanyang takot. Humanga si Hido sa kanyang determinasyon, at ginagabayan niya siya habang inaalagaan niya si Makay at pagkatapos ay hinawakan ito sa kanyang mga bisig. Hinahaplos niya ang tiyan nito at napagtanto na ang kanyang takot ay hindi makatwiran, at ang tuta ay talagang mahusay na kumilos. Pagkatapos nito, umupo sila para sa hapunan, at muling nagustuhan ng dalaga ang sarsa. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pagkain, at nang tanungin ni Hido kung gusto niya ng pangalawang serving, sinabi niya na hindi niya dapat istorbohin ang kanyang master para sa mga ganoong bagay, ngunit ang kanyang katawan ay tumugon sa kabaligtaran na paraan at iniabot ang plato. Sinabihan siya ni Hido na itigil ang pag-aalinlangan sa lahat ng oras, at huwag mag-atubiling sabihin kung may gusto siya. Agad na sinamantala ng dalaga ang pagkakataon at sinabing pangalanan siya. Nagsimulang magtanong si Hido sa kanya ng ilang karaniwang tanong bago pumili ng pangalan. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang kaarawan, at ang tanging narinig niya tungkol sa kanyang kaarawan ay nag-snow ng malakas sa araw na iyon. Nagpasya si Hido na pangalanan siyang Yoki, na nangangahulugang snow, ngunit ibinabalik nito ang mga traumatikong alaala para sa babae. Tinawag din siyang Yoki ng dati niyang amo dahil cold-blooded siya na parang snow. Kinasusuklaman niya ang pangalang iyon, ngunit habang pinag-uusapan ni Hido kung gaano niya kamahal ang snow at taglamig, tinanggap niya ang pangalan. Nakangiti siya habang pinasasalamatan si Hido sa pagbibigay sa kanya ng pangalang ito, at pagkatapos ay nagsimulang ulitin ito na parang isang alagang Pokemon. Kinabukasan, habang nakikipaglaro si Yoki kay Makay, lumapit si Hido sa kanya na may dalang piercing gun dahil nagpaplano siyang magpabutas para magmukhang cool sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Hido sa kanya na hindi siya sapat na kumpiyansa na gawin ito ng mag-isa, kaya hiniling niya kay Yoki na gawin ito para sa kanya. Isinagawa niya ang gawain, ngunit nang batasin na sana niya ang tainga nito, bigla siyang napaatras. Nagsisimula siyang manginig habang tinanong niya si Hido kung ito ang parusa niya sa paggawa ng isang bagay na hindi niya nagustuhan. Sinabi ni Yoki na natatakot siyang mabutas ang katawan ni Hido, at tinanong siya nito kung hindi ba niya ginagamit ang pagbubutas ng mga tao sa mas malaking sukat. Biglang tumunog ang doorbell, at pinuntahan ni Yoki kung sino ito. Sa labas ng pinto, sabik na naghihintay ang nakababatang kapatid ni Hido na si Rika na buksan niya ang pinto, dahil nag-text ito sa kanya tungkol sa pagkuha ng aso, at gusto niya itong makita. Si Yoki ang nagbukas ng pinto para sa kanya, at siya ay natulala nang makita ang isang babae sa bahay ng kanyang kapatid. Nang makapasok si Rika sa loob, namangha siya sa kalinisan ng bahay. Pero higit pa riyan, nahihirapan siyang maunawaan na may magandang maid ang kanyang kapatid. Sinimulan niyang hilahin ang mga pisngi nito habang nagtatanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ito noon, at sumagot si Hido na mag-aalala ang kanilang ina kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa sitwasyong ito. Tinawagan niya ang papa nila tungkol sa pagkuha ng kasambahay, at binigyan lang niya ito ng okay. Sinimulang hilahin muli ni Rika ang kanyang mga pisngi, at pagkatapos ay tinanong ni Yoki ang magkapatid kung nakatira sila sa magkaibang tahanan. Biglang nahiya si Rika at lumayo sa kanya habang ipinaliwanag ni Hido na gusto ng kanyang kapatid na babae ang mga magagandang tao at mga bagay, kaya naman hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol kay Yoki. Anyway, nagpakilala ang dalawang babae sa isa't isa, at sinabi ni Rika na maganda ang pangalan ni Yoki.
Nagpasalamat siya sa kanya, at sinabing ibinigay sa kanya ni Hido ang pangalang ito dahil dati siyang assassin at walang nakapirming pangalan. Sinubukan siyang pigilan ni Hido, ngunit nasabi na ang hindi dapat sabihin, at natigilan si Rika nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi siya natatakot kay Yoki, ngunit kakaiba dahil pareho itong maganda at malakas. Hiniling ni Rika na magpa-autograph siya ngunit nalaman niyang ang kanyang sulat kamay ay hindi maganda at parang bata, na labis niyang ikinadismaya. Nabahala si Yoki nang makita ang reaksyon ni Rika at Hido, at sinabi niya sa kanila na hindi siya magaling magsulat ngunit marunong magsalita ng 12 wika. Lalong humanga si Rika at nagpa siya na gawin ang kanyang summer vacation project kay Yoki. Sinabi niya sa kanya na magsimula sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga kasanayan sa assassin, at hiniling ni Hido sa kanyang kapatid na babae na huminto. Sinabi niya sa kanya na huwag magsulat ng anumang bagay na maaaring magdulot kay Yoki sa problema, ngunit sinabi ni Rika na ipapasa niya ito bilang fiction. Muli siyang bumaling kay Yoki, na humiling sa kanya na pumunta sa likod bahay upang makita ang kanyang mga kakayahan. Doon, nakatayo si Rika na may nakapatong na mansanas sa kanyang ulo, at hindi man lang siya nagdududa sa pakay ni Yoki habang naghahanda siyang hajisan siya ng kutsilyo. Tinamaan ni Yoki ang mansanas sa mismong gitna, at talagang tuwang-tuwa si Rika nang makita ito. Tinanong niya si Yoki kung saan niya inilabas ang kutsilyong iyon, at sumagot ang dalaga na nasa loob niya ito ng damit. Originally, 16 na kutsilyo ang dala niya noon, pero sinabi sa kanya ni Hido na sobra ang mga iyon, kaya 5 lang ang mayroon siya ngayon. Pagkatapos noon, habang nagtatanong pa si Rika, biglang kumalam ang tiyan niya sa pagkain, at natatawa si Hido habang sinasabi na malapit na ang tanghalian. Hiniling ni Rika kay Yoki na gawin ang kanyang signature dish para sa kanya, ngunit ang tanging alam niya sa ngalan ng pagluluto ay ang paghiwa ng repolyo. Gayunpaman, hindi sila herbivore para kumain lang ng ganoon, kaya lumabas sila at bumili ng ilang pagkain. Nakita ni Rika ang isang poster ng summer festival na gagawin ngayong gabi, at sinabi ni Hido kay Yoki na nagbebenta sila ng isang espesyal na uri ng sauce sa festival. Nagsimulang maglaway si Yoki nang marinig niya iyon at hiniling kay Hido na dalhin siya doon, na masaya niyang tinanggap. Pumunta silang tatlo sa festival at sinubukan ang shooting game. Nabigo si Rika na tamaan ang anumang bagay, at kinuha ni Yoki ang baril upang ipakita na mayroon siyang ilang mga kasanayan. Gayunpaman, wala rin siyang matamaan dahil baluktot ang baril, at nagsimula siyang magduda kung karapat-dapat siyang maging assassin. Pagkatapos nito, pumunta sila sa pag-scoop ng goldfish, at ipinakita ni Yoki ang kanyang mga kasanayan sa pagkakataong ito. Pagkatapos, pumunta sila sa tindahan ng sarsa, at ninanamnem ni Yoki ang mga crackers na pinahiran ng masarap na sarsa. Tumakbo si Rika para bumili ng maiinom, at nagpa siya sina Hido at Yoki na hintayin siya sa malapit. Habang naghihintay sila, tinanong ni Hido si Yoki kung nakapunta na ba siya sa mga festival, at sinabi niya na pumunta siya sa mga festival, ngunit iyon ay para lamang tapusin ang kanyang mga target. Mukha siyang malungkot habang inaalala ang kanyang madilim na nakaraan, ngunit biglang nagsimula ang mga paputok, at nagulat siya nang makita ang mga ito. Hindi nagtagal, bumalik si Rika na may dalang mga inumin at umupo sa pagitan nila upang makita ang mga paputok. Maya-maya, pauwi na sila nang biglang may dumating na rider na mabilis palapit sa kanila. May narinig silang sumisigaw na siya ay isang tulisan na nagnakaw ng kanilang mga gamit, at muntik na niyang masagasaan si Rika, ngunit iniligtas siya ni Yoki. Pinuntahan sila ni Hido upang tingnan ang mga ito, at nalaman niya na ang kanyang kapatid na babae ay maaaring nabalisa pagkatapos na hawakan siya ni Yoki sa kanyang mga bisig. Natutuwa siya na walang nasaktan, ngunit galit siya sa rider dahil sa pagnanakaw sa mga inosenteng tao at paglalagay sa panganib ng buhay ng mga bystanders. Sinabi niya na ang mga tulad niya ay dapat parusahan, at tinanggap iyon ni Yoki bilang kanyang misyon. Nagsimula siyang umakyat sa gusali, at habulin ang magnanakaw tulad ni Spider-Man bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Hido na sabihin sa kanya na huminto. Sinabi ni Rika na kailangan nilang maabyutan si Yoki dahil gusto niyang makita niyang pahirapan ang magnanakaw. Sinusundan nila si Yoki habang tumatalon siya sa mga bubong, at hindi nagtagal ay nahanap niya ang rider. Tumalon siya mula sa gusali at naghagis ng 2 kutsilyo upang pasabugan ang kanyang mga gulong, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa isang eskinita. Narating ni Hido at Rika ang lugar nang makalapit si Yoki sa magnanakaw na may hawak na mga kutsilyo.
Nagulat si Hido at hiniling kay Yoki na huwag siyang tapusin, ngunit tinapik lang niya ang kanyang helmet na sinasabing ito ang kanyang parusa. Nakahinga si Hido nang maluwag nang tumalikod si Yoki, at sinabi sa kanya na ito ang iniisip niyang normal na parusa dahil dumating sa eksena ang babaeng ninakawan niya kasama ang isang pulis upang arestuhin ang rider. Si Hido at ang mga babae ay pumunta sa kanilang tahanan, at sinabi ni Rika kay Yoki na ang kanyang mga kaibigan sa paaralan ay talagang magugulat kapag sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanya. Si Yoki ay interesadong marinig ang tungkol sa kanyang paaralan dahil hindi pa siya nakakapasok. Sinabi sa kanya ni Rika na ang paaralan ay isang masayang lugar, hanggat walang mga bully na monthly trip sa'yo, dahil maaari silang makipagkaibigan at matuto ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanyang bahay, at ang marinig ang kanyang mga salita ay nagpainteresado kay Yoki na pumasok sa isang paaralan. Sinabi niya kay Hido na marahil ang pag-aaral sa isang paaralan ay makakatulong sa kanya na maging normal, at sumang-ayon siya, iniisip kung karapat-dapat pa ba siyang pumasok sa paaralan sa kanyang edad. Gayunpaman, lumilipas ang oras, at ang mga bakasyon sa tag-araw ay nagtatapos. Habang si Hido ay bumalik sa paaralan upang magsimula ng bagong taon sa high school, iniisip niya kung magiging maayos pa ba si Yoki nang mag-isa sa bahay. Biglang pumunta doon ang isa sa kanyang mga delinkwenteng kaibigan, at nagtanong kung narinig niya ang balita tungkol sa isang magandang maid cosplayer sa bayan. Iniluwa ni Hido ang kanyang inumin nang marinig iyon, at pagkatapos ay umaktong wala siyang alam tungkol doon upang maiwasan ang pagtatanong pa. Sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan na minsan ay nakikita niya ang magandang maid sa silid-aklatan, at si Hido ay nagtataka kung bakit pupunta si Yoki sa silid-aklatan. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanilang guro sa klase at sinabi sa lahat na mayroon silang bagong transfer student na kasama nila ngayon. Ang bagong estudyante ay walang iba kundi si Yoki, at nabigla si Hido nang makita siya. Ipinakilala siya ng guro bilang pinsan ni Hido at sinabihan siyang umupo sa harap niya. Hindi pa rin maproseso ni Hido ang mga nangyayari, ngunit nang lumingon si Yoki sa kanya at sinabing inaabangan niya ang pag-aaral kasama ang kanyang master, biglang nainggad ang buong klase sa kanya. Ang natitirang bahagi ng araw ay hindi kapani-paniwalang matigas kay Hido, at sa pagdating ni Rika upang makita siya pagkatapos ng paaralan, medyo naging bato na siya. Bigla niyang napagtanto na si Rika ang nasa likod ng lahat, at si Rika ay lumundag sa tuwa, na sinasabi sa kanya na ito ang kanyang malaking sorpresa para sa kanya. Nadismaya si Hido, ngunit habang naglalakad sila pauwi, sinabi ni Rika na si Yoki ay talagang mabilis na matuto at natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman sa lahat sa loob lamang ng 3 araw. Sinabi ni Hido na mas interesado siya sa iba pang mga bagay tulad ng kung paano nakapasok si Yoki sa paaralan, at partikular sa kanyang klase. Tinatanong niya kung bakit kailangan itong magpanggap na pinsan niya at kung bakit nila ito inilihim sa kanya. Sinabi ni Yoki na ideya ni Rika na magpanggap bilang kanyang pinsan dahil iyon ay magbibigay sa kanya ng isang kapani-paniwalang backstory. Tulad ng para sa pagkuha ng admission, hinayla niya ang ilang mga string sa kanyang mga koneksyon sa underworld. Pagkatapos ay sinabi niya na hiniling sa kanya ni Rika na huwag sabihin kay Hido ang anumang bagay tungkol sa pagpasok, dahil mas masaya na makita ang kanyang reaksyon kapag nalaman niya ito mamaya. Binatukan ni Hido si Rika para dito, at si Yoki ay nag-aalala na siya ay galit. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nagagalit ngunit nabigla lamang, at pagkatapos ay sinabi na dapat nilang i-enjoy ang kanilang high school life na magkasama mula ngayon. Kinabukasan, sa sandaling magsimula ang lunch break, ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang magmadali sa cafeteria upang bumili ng espesyal na tinapay ng katsuda na ibinebenta lamang ng isang araw bawat linggo. Na-curious si Yoki tungkol dito, at sinabi ni Hido sa kanya na sikat talaga ang Katsuda Bakery, at may tie-up ang school sa kanila para maibenta nila ang masarap nilang tinapay sa mga estudyante minsan sa isang linggo. Dahil bihira ito, kakaunti lang ang mga piraso, at lahat ay nagmamadali upang maging unang tao na bumili nito. Sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa iba't ibang bersyon ng tinapay na mayroon sila, kabilang ang isa na may masarap na sarsa sa loob nito. Iyon lang ang kailangan ni Yoki na marinig, at sinabi niya kay Hido na kukuha siya ng tinapay para sa kanilang dalawa. Sinabi ni Hido sa kanya na magiging mahirap dahil ang kanilang silid-aralan ay ang pinakamalayo mula sa cafeteria, ngunit si Yoki ay hindi handang umatras. Tumalon siya sa labas ng bintana at nakarating sa rooftop, at sinundan siya ni Hido habang hinihiling niyang huminto siya.
Gayunpaman, habang tinitingnan ni Hido ang hitsura ng determinasyon sa mukha nito, napagtanto niya na walang kabuluhan na subukang pigilan siya. Tumakbo si Yoki sa rooftop, at ang kanyang buong focus ay sa pag-abot sa tindahan ng Katsuda bago ang iba. Nang makita ang kanyang determinasyon, naaalala ni Hido ang kanyang kapatid sa tuwing gustong kumain ng mga dessert, at sa tingin niya ay walang makakapigil sa mga babae kapag hinahangad nila ang isang bagay na talagang gusto nilang kainin. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang grupo ng mga hardcore na Katsuda fan ng tinapay na nagmamadali patungo sa tindahan, at natatakot siya na ang mga bagay ay magiging kakaiba kung mapunta si Yoki sa harap nila. Gayunpaman, nag-shortcut si Yoki at tumalon mula sa isang gusali patungo sa isa pa, perpektong binabalanse ang kanyang paglapag sa relang ng bagong gusali. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa sa harap mismo ng tindahan ng tinapay, at matikas na naglakad papasok. Habang nag-order siya ng pinalamanan na tinapay para sa kanyang sarili at isang sandwich para kay Hido, gayunpaman, sa sandaling bumalik siya kay Hido, nanginginig siya sa pagkadismaya dahil sinabi sa kanya ng babae sa tindahan na ang isang tao ay makakabili lamang ng isang tinapay. Humingi siya ng paumanhin kay Hido dahil binili niya ang pinalamanan na tinapay, at pagkatapos ay kumuha siya ng regular na pinalamanan na tinapay para sa kanya mula sa cafeteria. Sinabi ni Hido na kakainin niya ang regular na tinapay, at magiliw na inalok sa kanya ni Yoki ang tinapay na Katsuda. Sinabihan niya itong kainin ito dahil nakain na niya ito noon, at hindi patas kung kakainin niya ito ngayong siya ang may gusto. Tuwang-tuwa si Yoki at sinimulang kainin ang pinalamanan na tinapay, at masaya si Hido nang makita siya. Biglang hinati ni Yoki ang isang bahagi ng tinapay para pakainin siya, at natarante si Hido habang tinutulak niya ito ng malalim sa kanyang lalamunan. Mamayang gabi, pumunta si Rika sa kanyang bahay para magpalipez ng gabi kasama si Yoki. Sinabi niya kay Hido na gusto niya palagi ng may isang nakatatandang kapatid na babae, at sa isang punto, naisip pa niya na babae ito. Sinabi sa kanya ni Hido na tumigil sa kanyang imahinasyon, at sinabi sa kanya ni Rika na nakaisip siya ng isang mas magandang ideya na gawin si Yoki na kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sinabi niya na dapat pakasalan ni Hido si Yoki at dalhin siya sa pamilya, na magiging perpektong wakas para sa lahat. Naguguluhan si Hido nang sabihin ni Rika na si Yoki ay malinaw na sa kanya, at sinubukan niyang tanggihan iyon. Sinabi ni Rika na hindi niya maiintindihan ang damdamin ng isang babae, ngunit malinaw niyang nakikita na maaaring magtapat sa kanya si Yoki anumang sandali ngayon. Sinabi niya na ang kanilang ina ay malamang na maging okay sa kasal, ngunit hindi siya sigurado tungkol sa kanilang ama. Kaya lang, dumating doon si Yoki at tinanong kung sino ang ikakasal. Nataranta si Hido, ngunit hindi man lang nag-atubili si Rika habang sinasabi niya kay Yoki na magugustuhan niya kung pakakasalan niya ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Yoki kung gusto niya si Hido, at sinabi niyang oo, at sinabing labis niya itong hinahangaan. Malapit na talagang magwala si Hito, pero binago ni Rika ang usapan at sinabing gusto niyang kumain ng prutas. Pumunta sila sa labas upang kumain ng ilang prutas habang ine-enjoy ang sariwang hangin, at sinimulan muli ni Rika na kutsain sina Hido at Yoki nang magkasama. Sinabi niya sa kanya na kapag naging 18 na si Hido, legal na niyang papakasalan siya dahil mas matanda na siya sa kanya. Medyo nataranta si Yoki dahil wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng kasal, ngunit sinabi sa kanya ni Rika na ito ay walang bagay na hindi niya kakayanin. Sinubukan ni Hido na patahimikin ang kanyang kapatid, ngunit tinanong niya ito kung hindi ba siya matutuwa kung mapapangasawa niya ang isang maganda at maaasahang babae tulad ni Yoki. Namumula siya dahil hindi niya maitatanggi iyon, at sinabi ni Rika na napatunayan na ang punto niya. Kinabukasan, inaantok na si Hido dahil buong magdamag silang pinuyat ni Rika. Biglang napansin ng guro na natutulog siya at binato siya ng chalk sa kanyang ulo, ngunit ginamit ni Yoki ang kanyang kakayahan upang mabilis na hatiin ito sa kalahati. Gayunpaman, namali ang kanyang paggalaw nang tumama ang dalawang kalahati ng chalk sa magkabilang mata ni Hido, at natarante siya dahil naisip niyang hindi tatama ang mga ito sa ulo niya tulad ng sa mga pelikula. Ang guro at ang iba pang kaklase ay hindi rin makapaniwala dahil hindi nila naiintindihan kung paano nahati ang chalk sa dalawa. Pumunta si Hido sa infirmary upang magpatingin sa kanyang mga mata, at nagulat siya nang makita ang isang magandang bagong nurse doon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nelio, at pagkatapos ay sinimulang suriin ang mga mata ni Hido.
Habang nagtatanong siya tungkol sa relasyon nila ni Yoki, nauutol siya habang sinasabi na pinsan niya ito, at natatawa si Nelia, na sinasabing hindi sila magkamukha. Sinabi niya na si Hido ay eksaktong type niya, at hindi niya alam kung paano tutugon doon. Natapos niyang suriin siya at sinabing hindi nasira ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay bigla siyang pumunta sa pinto, nilock ito, at inihagi si Hido sa kama, na nagsasabi na titingnan niya ang natitirang bahagi ng katawan nito upang makita kung kailangan niya ng karagdagang tulong medikal. Nataranta si Hido habang umaakyat si Nelia sa kanya, na sinasabing ibibigay niya sa kanya ang pinakamahusay na unang pagkakataon kailanman. Nagulat si Hido na sinasabi na kahit na ang mga pinakamalaking video ng mais ay may higit na emosyonal na pag-unlad kaysa dito bago sila kumilos. Hindi iyon pinansin ng nurse, at halos ikikis na niya ito nang masira ang lock ng pinto at pumasok si Yoki, hinahanap si Hido. Nag-aalala siya at pinuntahan siya nang matapos ang klase, at laking gulat niya nang makita siyang may kasamang ibang babae. Nakahinga si Hido nang maluwag nang makita siya at agad na tumakbo para magtago sa likod niya. Tinanong ni Yoki si Nelia kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi niya na ito ay isang prank lamang na gusto niyang gawin sa mga cute at inosenteng lalaki. Hindi siya pinaniwalaan ni Hido dahil muntik na siyang lamunin, ngunit ibinasura lang ni Nelia ang kanyang pag-aalala. Sinabi niya sa kanya na lumapit at maglagay ng ilang mga patak sa mata, ngunit hindi siya mapalagay sa paglapit sa kanya. Patuloy siyang tinutokso ni Nelia, at pagkatapos ay bigla siyang hinailan ni Yoki patungo sa kanyang sarili. Sinabi niya sa nurse na layuan si Hido, at nagsimula siyang mamula nang mapagtanto niyang nagselos si Yoki. Inilabas niya si Hido sa opisina ng nurse, at sinabi ni Nelia sa kanilang dalawa na pumunta rito kung may problema sila mamaya. Hindi binitawan ni Yoki ang kamay ni Hido hanggang sa makarating sila sa isang tahimik na lugar, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa paghila sa kanya kanina. Pagkatapos ay sinabi ni Yoki na mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin sa kanya, at ang puso ni Hido ay tumibok ng mabilis habang iniisip niyang aamin siya sa kanya. Gayunpaman, nabigla siya ni Yoki sa pagsasabing tiyak na isang assassin si Nelia na katulad niya, at dapat talaga silang mag-ingat sa kanya. Siya ay ganap na tama, dahil si Nelia ay talagang isang assassin na may matayog na ambisyon. Nais niyang lumikha ng isang harem ng mga gwapo at maskuladong modelo, at mamuhay ng marangyang buhay sa isang lugar sa Pinas. Para magawa iyon, naging assassin siya at pumaslang ng maraming tao. Ngayon, makikita na sa wakas ang kanyang layunin. Ang kanyang kasalukuyang misyon ay alisin si Yoki, at kapag nagawa niya iyon, magkakaroon siya ng sapat na pera para mamuhay ng buhay na gusto niya noon pa man. Samantala, sa bahay ni Hido, sinusubukan niyang matulog, ngunit mahirap iyon kung binabantayan siya ni Yoki. Hiniling niya sa kanya na hayaan siyang matulog ng payapa, at tumanggi si Yoki dahil nag-aalala siya sa pag-atake sa kanya ni Nelia habang siya ay natutulog. Sinabi niya na kailangan niyang manatiling nakabantay upang hindi pumunta rito ang masamang babae, ngunit sinabi ni Hido na hindi siya makakatulog sa kanyang pagtitig sa kanya. May mas magandang ideya si Yoki sa kasong iyon, at humiga siya sa kama kasama si Hido na nababalisa at naguguluhan. Ngayon, nagtatago si Hido sa likod ng isang kumot dahil ayaw niyang makita kung ano ang tumataas sa loob niya, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na mas nag-aalala siya tungkol sa kanya kaysa sa kanyang sarili. Hinala niya na si Nelia ay maaaring pagkatapos ng buhay ni Yoki, at agad niyang sinimulan ang pag-iisip tungkol sa posibilidad na iyon. Sinabi niya kay Hido na huwag masyadong mag-alala tungkol sa kanya dahil maaari niyang harapin ang isang tao sa antas ni Nelia sa kanyang pagtulog. Nagsisimula siyang magtaka kung paano nalaman ni Nelia ang tungkol sa kanya, napagtanto na ang kanyang nakaraan ay sumusunod sa kanya at isinama niya si Hido dito. Bigla niyang hinawakan ang kamay nito, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil pananatilihin niya itong ligtas kahit na sa anumang paraan. Nagsimulang mamula si Hido dito, at bumangon siya, sinabing gusto rin niyang manatiling ligtas siya, kahit na wala siyang kapangyarihan na gumawa ng anuman. Bigla siyang nagpasya na buksan ang bintana upang makalanghap ng sariwang hangin, ngunit sinabi ni Yoki na gagawin niya ito dahil palaging may panganib ng mga sniper. Pagkabukas pa lang niya ng bintana ay bigla niyang naamoy ang paborito niyang sauce, at nagtaka kung saan nanggagaling ang amoy. Habang abala si Yoki sa paghahanap ng pinanggalingan ng masarap na amoy, bigla niyang narinig ang boses ni Nelia na nagsasabi sa kanya na nawalan na siya ng pakiramdam.
Ang Catwoman cosplayer ay nakapasok sa silid habang si Yoki ay nag-ambala, at si Hido ay nasa kanyang kamay na. Sinabi niya kay Yoki na siya ay naging mas malambot dahil sa pakikipaglaro sa lalaki ito, at nahulog siya sa isang halatang bitag. Tinanong ni Nelia kung siya ba talaga ang sikat na assassin na kilala bilang White Wolf of the Dragon's Nine. Si Yoki ay naglabas ng kutsilyo, ngunit hiniling ni Nelia sa kanya na huwag gumawa ng kahit ano dahil tutusukan niya ang mga mata ni Hido bago niya magawa ang anumang bagay sa kanya. Biglang naglabas si Yoki ng nakakatakot na aura at nagsimulang magsalita sa Chinese. Binyantaan niya si Nelia na kung gagawa siya ng anumang bagay na makakasakit kay Hido, pagsisisihan niya ito ng labis na magmakaawa sa kasawian. Natakot si Nelia sa kanya, at nagpasya siyang umatras sa pananakit kay Hido. Sinabi niya kay Yoki na may negosyo lang siya dahil may komisyon siya para tapusin siya. Gayunpaman, alam niya na ang pagkakaiba sa kanilang mga kasanayan ay masyadong malaki, at hindi siya makakagawa ng anumang bagay laban sa kanya ng walang bihag. Kaya naman nagpasya si Nelia na isama si Hido, at sinabihan si Yoki na makipagkita sa kanya sa bakuran ng paaralan sa 2:00 ng umaga kung gusto niya itong makitang buhay. Pagkatapos niyang umalis, sinimula ni Yoki na alalahanin ang mga salita ng kanyang guro, na nagsabi sa kanya na kahit anong gawin niya, mananatili siyang isang madugong asasin na ang tanging layunin sa mundo ay pumaslang ng mga tao. Inamin ni Yoki na totoo ito, at nagpasya siyang itigil ang pamumuhay sa maling akala na maaari siyang maging normal. Nagpasya siyang tapusin si Nelia, alisin ang lahat ng patunay, at kapag natiyak na ang kaligtasan ni Hido, aalis siya ng bansa ng tuluyan at titigil sa pagtatrabaho bilang isang asasin. Gayunpaman, naalala niya na gusto ni Hido na maging ligtas siya at manatili sa kanya, at napagtanto na gusto niya ang parehong bagay. Sa kabilang banda, dinala ni Nelia si Hido sa paaralan at itinali ito ng ilang gamit sa pagkaalipin na palagi niyang inilalagay sa kanyang pitaka kung sakaling siya ay nakakaramdam ng kakaiba. Si Hido ay medyo kalmado tungkol sa sitwasyon, at tinanong ni Nelia kung hindi siya natatakot na maaari siyang masawi anumang sandali, at ang lahat ay kasalanan ni Yoki. Tinanong niya siya kung napupuot siya sa dalaga ngayon, at sinagot ni Hido na kahit natatakot siya, naniniwala siya kay Yoki na paprotektahan siya nito. Humanga si Nelia na nasasabi niya ang mga ganoong bagay kahit na sa ganitong sitwasyon, at sinabi sa kanya na talagang ayaw niyang kaladkarin siya sa labanang ito, ngunit kailangan niyang gawin ito upang labanan ang nakakatakot na asasin, si Zu. Tinanong siya ni Hido kung sino si Zu, at tinanong siya ni Nelia kung hindi niya alam ang orihinal niyang pangalan na sikat sa Underworld. Sinabi niya na si Yoki ay hindi lamang isang asasin. Siya ay isang halimaw. Sinimulan niyang sabihin na maraming nakakatakot na tao sa Underworld ngunit nasa ibang antas si Yoki. Siya ay isang cold-blooded, walang awa na asasin na hindi nagpakita ng emosyon habang sinasaktan niya ang mga tao. Hindi lamang iyon, si Yoki ay numero 4 sa angkan ng pinakadakilang mga asasin sa mundo, na pinangalan ng Dragon's Nine. Ipinaliwanag ni Nelia na ang Dragon's Nine ay nagtitipon ng mga mahuhusay na individual mula sa buong mundo, at pinalaki sila bilang mga master assassin, at sila ay kasangkot sa halos bawat malaking kaguluhan sa kasaysayan. Gayunpaman, dahil sila ay napakalakas at mahalaga, mayroon din silang maraming mga kaaway, at may malaking presyo sa kanilang mga ulo. Sinabi ni Nelia na kung tatapusin niya si Yoki, makakakuha siya ng maraming pera, at lalago rin ang kanyang reputasyon, na magbibigay sa kanya ng mas maraming trabahong may mataas na sweldo. Si Hido ay hindi humanga sa kanyang mga ambisyon at nagtanong kung siya ba ay talagang nagsasalita tungkol kay Yoki, na isang 16 na taong gulang na babae na walang emosyon sa isang sandali, at sa susunod na sandali ay makikita na niya ang lahat sa kanyang mukha. Sinabihan siya ni Nelia na sigurado siyang si Yoki ang asasin na nagngangalang Zu dahil sa mga nakaraang linggo ay inobserbahan niya ito. Bigla niyang naisip na si Hido ay hindi isang regular na tao dahil walang sino man ang magiging kalmado sa isang sitwasyon, kung saan ang kanilang buhay ay nasa panganib. Higit pa rito, napaamo niya ang cold-blooded na puso ni Yoki, at ngayon ay sigurado si Nelia na may kakaiba sa kanya. Gayunpaman, plano niyang gamitin iyon sa kanyang kalamangan dahil alam niyang susubukan ni Yoki ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan siya, at mas magiging vulnerable siya habang ginagawa iyon. Pagsapit ng orasan ng 2:00, dumating si Yoki. Nagsimula siyang tumakbo patungo kay Nelia, na nagpaputok sa kanya, ngunit madaling itinaboy ni Yoki ang mga bala.
Agad na lumipat si Nelia sa susunod na bahagi ng kanyang plano at nagpaputok sa lupa, na nag-activate ng trip mine na ibinaon niya doon. Napagtanto lamang ito ni Yoki pagkatapos ma-activate ang trip mine, at isang malakas na pagsabog ang bomb alert sa kanya. Tumawa si Nelia, iniisip na siya ang nanalo, at si Hido ay natakot. Gayunpaman, si Yoki ay hindi nasaktan, at siya ay bumubulusok sa usok upang salakayin si Nelia, na halos hindi hamarang sa kanyang pag-atake. Pagkatapos ay sinubukan niyang tuyain si Yoki sa pagsasabing kung sasabihin niya ang totoong nakaraan niya kay Hido, hinding-hindi niya ito hahayaang manatili sa tabi niya. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Yoki ang kanyang mga panunuya at sinabi sa kanya na huminto sa pananalita. Sinabi niya na si Hido ay may pasok bukas, at ang paglagi sa labas ng gabi ay magiging sanhi ng kanyang pagkaantok sa klase. Nagsimulang sumigaw si Nelia dahil walang nagseryoso sa kanya, at sinabihan niya si Yoki na manahimik at hayaan siyang pahirapan siya hanggang masawi kung ayaw niyang mawala ang lahat ng bahagi ni Hido. Pinindot niya ang ilang mga pindutan sa kanyang smartphone, at biglang, si Hido ay nakakuha ng mga laser na nakatutok sa kanyang magkabilang braso at binti. Sinabi ni Nelia na mayroong isang sniper gun na nakatutok sa bawat isa sa kanyang katawan, at kailangan lang niyang pindutin ang isa pang pindutan upang atakihin ang katawan ni Hido. Sinabi niya kay Yoki na sumuko na ngayon, ngunit sa halip, si Yoki ay sumugod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Pinindot ni Nelia ang pindutan sa isang estado ng takot, ngunit pagkatapos ay inilabas ni Yoki ang 4 na kutsilyo at itinapon ang mga ito patungo sa ilaw ng laser, na pinalihis ang mga bala sa kanila. Nababaliw si Nelia dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Sinubukan niyang i-activate ang isa pang bitag na na-set up niya, ngunit pagkatapos ay lumipad ang isa sa mga kutsilyo ni Yoki at sinira ang kanyang smartphone. Sumisigaw siya dahil bago ito, at wala siyang insurance. Lumapit si Yoki sa kanya, at itinutok ng takot na Nelia ang kanyang baril kay Hido para lamang masipa palayo. Sinaktan siya ni Yoki at inihagis sa lupa, at natakot si Nelia na masasawi na siya ngayon. Sinusubukan niyang gambolain si Yoki sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi na siya mabubuhay ng normal dahil isa pa rin siyang assassin, at hindi mabilang na mga tao ang darating upang tapusin siya. Tinanong ni Nelia si Yoki kung ipagpapatuloy niya ang pagpaslang sa kanila, at pagkatapos ay magpanggap na ito ay isang normal na buhay. Ngunit tumugon si Yoki na hindi na siya papaslang ng sinuman at hindi na rin hahayaang may masawi dahil sa kanya. Pinalaya niya si Hido mula sa mga pagkagapos at umuwi habang si Nelia ay hindi pa rin makapaniwala. Napagtanto niya na ang lahat ng mga chismis na narinig niya tungkol kay Yoki ay totoo, at siya ay isang taong pupunta sa kailaliman ng impyerno upang makuha ang gusto niya. Buti na lang at ayaw niyang tapusin siya, kung hindi, ilang taon na niya itong nagawa. Biglang tumawa si Nelia, nabuhayan ng loob na nakaligtas siya sa pagharap sa isa sa mga pinakamalakas na assassin sa mundo. Sa kabilang banda, habang naglalakad pa uwi si Hido at Yoki, biglang humingi ng tawad si Yoki sa kanya sa nangyari ngayon. Sinabi niya na kung gusto ni Hido, maaari siyang umalis sa buhay nito magpakailanman upang manatiling ligtas siya. Napansin ni Hido ang kalungkutan sa kanyang boses habang sinasabi niya ito, kaya hinawakan lang niya ang kanyang kamay at hiniling sa kanya na turuan siya ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili upang makatulong siya sa kanya sa susunod. Naging emosyonal si Yoki nang marinig ito, at masaya silang bumalik sa kanilang tahanan. Kinabukasan, sa paaralan, ang mga babae ay naglalaro ng volleyball, at si Yoki ay patuloy na umi-score ng mga puntos sa kanyang malakas na serve. Tinitigan siya ng mga lalaki mula sa gilid, at nahihirapan silang paniwalaan na ang gayong perpektong babae ay nauugnay kay Hido. Hindi talaga siya nadidismaya sa paghahambing na ito, dahil nakita niya kung gaano kagaling si Yoki. Naaalala niya ang huling gabing na naging tila isang aksyon sa pelikula, at nababalot pa rin siya ng goosebumps habang iniisip ang tungkol dito. Curious siya tungkol sa nakaraan ni Yoki, pero ayaw niyang hindi siya komportable sa pagtatanong tungkol dito. Hindi nagtagal, huminto ang laro, at habang ngumingiti si Yoki kay Hido, lahat ng lalaki ay naiinggit sa kanya. Sinimulan nilang titigan siya ng may paghamak, at nagpa siya si Hido na ipagkibit-balikat sila. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ang isang bola ay lumilipad ng diretso sa kanyang mukha, ngunit sa kabutihang palad, may pumipigil dito sa oras. Tumangala si Hido upang makitang si Nelia iyon, na biglang nagpakulay ng blonde sa kanyang buhok, at nagiging sweet siya dito habang tinatanong kung ayos lang siya.
Kinakabahan talaga si Hido ngayon, habang kaharap niya ang taong nagtangkang pumaslang sa kanya kagabi, at higit pa rito, lahat ng mga lalaki ay mas naiinggit sa kanya ngayon. Umupo siya sa tabi niya, dinaikit ang kanilang mga balikat habang hinihiling niya kay Hido na huwag maging cold sa kanya, at pumasok siya sa isang flashback upang ipaliwanag kung paano ito nangyari. Kaninang umaga, nang dumating sila ni Yoki sa paaralan, nagkaharap sila ni Nelia sa kanyang pinalit na getup. Si Yoki ay nagbabantay laban sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Nelia na hindi niya sinasadya ang anumang pinsala. Ipinaliwanag niya na hindi na siya gaganap bilang isang nurse sa paaralan, dahil mayroon siyang bagong orihinal na karakter. Ngayon, siya na ang magiging bagong physical education teacher na dumating dito mula sa ibang bayan, at pinsan din niya si Hido. Nagulat si Hido sa narinig at sinabi sa kanya na hindi sila magkamukha, ngunit sinabi ni Nelia na hindi niya kailangang alalahanin iyon. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ay isang dalubhasa sa pangangalap ng impormasyon at nag-disguise sa kanyang sarili, ngunit ang blonde na hitsura na ito ay ang kanyang orihinal na sarili. Tinanong siya ni Yoki kung ano ang ginagawa niya dito, at sumagot si Nelia na gusto niya ang mga kawili-wiling bagay, at ang makita ang maalamat na assassin na nagsisilbi sa isang tall-unang lalaki ay talagang nakakatuwa. Kaya naman plano niyang manatili sa paaralan para bantayan sila. Muli niyang ipinahayag na wala siyang puot sa kanila at nangakong hindi na muling susubukang saktan si Hido. Gayunpaman, hindi iyon sapat para makipag-deal, kaya inalok niya si Yoki ng 3 buwang halaga ng tinapay na katsuda kapalit ng pagtitiwala sa kanya. Kinuha ni Yoki ang deal ng walang pag-aalinlangan at sinabihan si Hido na huwag mag-alala, dahil kahit sa kanilang linya ng negosyo, hindi nila pinapaslang ang mga sibilyan sa isang kapritsyo. Naniniwala siyang natuto na si Nelia sa kanyang leksyon, at hindi na siya maglalakas loob na gumawa ng kalokohan muli sa kanila. Kahit na gawin niya, tiwala si Yoki na makakaharap niya ang mga katulad niya sa kanyang pagtulog. Ganyan sila pumayag na obserbahan sila ni Nelia ng patago, ngunit tila nakalimutan na niya ang lihim na bahagi. Kumapit siya kay Hido na sinasabi sa kanya na hindi niya gusto ang trabaho ng isang guro sa pisikal na edukasyon, ngunit ito ang trabaho kung saan siya ay makakapag-obserba. Nagsimula siyang lumapit kay Hido, at bamulong ng maruruming bagay sa kanyang mga tainga para maguluhan siya. Dahil doon, nagalit si Yoki at nakalimutan niyang pigilan ang kanyang lakas kapag nataman niya ang bola. Nasira ng bola ang net at nadurog ang pader, at kinabahan si Yoki habang tinanong siya ng mga babae kung ano ang dahilan ng kanyang superhuman strength. Pagkatapos nito, sabay na nagtanghalian sina Hido at Yoki, at humingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng kontrol kanina. Sinabi ni Hido sa kanya na hindi niya kasalanan iyon, at pagkatapos ay sinimula ni Yoki na sabihin sa kanya, na kahit na sigurado siya na hindi sinasadya ni Nelia ang anumang pinsala, nakaramdam siya ng kakaiba nang makita siyang malapit kay Hido. Tinanong niya kung normal ba ito, or kung kakaiba ang kanyang ugali, at napagtanto ni Hido na nagselos si Yoki dahil may ibang babae na napalapit sa kanya. Makalipas ang ilang araw, habang ginagawa ni Yoki ang mga gawaing bahay, binuksan niya ang washing machine para kunin ang mga nilabang damit, at nang makita niyang malinis at tuyo na ang mga tuwalya, natuwa siya. Tumakbo siya para sabihin ang magandang balita kay Hido dahil nahihirapan siyang hugasan ng maayos ang mga ito nitong nakaraang buwan. Pinupuri niya siya, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Yoki ang paggawa ng kanyang mga gawain. Tinanong siya ni Hido kung ano ang dapat nilang kainin para sa hapunan, at sinabi niya sa kanya na dapat silang kumain ng gin o tay-gutay na repolyo na may cutlet ng baboy at ang espesyal na sarsa. Pumayag si Hido, at dinala niya siya sa sikat na tindahan kung saan niya binili ang mga cutlet ng baboy. Kinuha ng matandang babae sa shop ang order ni Hido at pagkatapos ay tinanong siya tungkol kay Yoki, na nakadikit ang mukha sa salamin ng bintana habang naglaliway sa nakikitang napakaraming sauce sa loob. Pagkatapos ay napansin niya ang matandang lalaki sa tindahan na naghihiwa ng mga cutlet ng baboy. Normal na nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit nang tadteren na niya ang cutlet bigla siyang naging ganap na kalmado at hiniwa ang mga ito sa maayos na piraso. Namangha dito si Yoki at naisip niya na dapat ay isa rin siyang master assassin para magkaroon ng napakahusay na kasanayan sa kabila ng kanyang edad, at ayaw ni Hido na pigilan ang kanyang imahinasyon. Tinanong siya ng matandang babae kung ano ang pinagsasabi ng babae, at para pagtakpan siya, sinabi ni Hido sa kanya na fan si Yoki ng kanilang sauce. Natutuwa ang matandang babae na marinig iyon, at sinabi niya kay Yoki na siya ang gumawa ng recipe.
Nagulat si Yoki nang marinig ito, at tinanong niya ang babae kung siya ay isang diyosa. Nagpasalamat siya sa matandang babae, ipinaliwanag kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang sarsa. Sinabi ni Yoki na hindi niya mararamdaman ang lasa ng pagkain hanggang sa matikman niya ang sarsa, at ngumiti ang matandang babae habang sinasabi niya sa kanya na maaaring nawawala ang init at kaligayahan sa kanyang buhay, na naging dahilan upang hindi niya ma-appreciate ang lasa ng pagkain. Sinabi niya na tiyak na natikman ni Yoki ang sarsa dahil natutuwa siya, at sa tingin niya iyon ang totoo. Habang si Yoki ay abala sa pag-iisip tungkol sa kaligayahan na natagpuan niya pagkatapos makilala si Hido, ang matandang lalaki sa tindahan ay biglang dumating sa likod niya at tinapik ang kanyang balikat, na sinasabi sa kanya na may ilang alikabok doon. Nabigla si Yoki dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito, at ngayon ay sigurado siyang isa itong maalamat na asasin, at naging fan siya. Pagkatapos nito, tumikim siya ng sariwang sarsa at pakiramdam niya ay nasa ibabaw ng mundo, at pagkatapos ay bumalik sila sa bahay upang kumain ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugad si Yoki, sinubukan ni Hido na mag-search tungkol sa Dragon 9 sa Google, ngunit ang mga resulta ng paghahanap ay nagsasabi na ito ay isang kwentong barbero lamang. Iniisip niya kung dapat ba niyang tanungin si Yoki tungkol dito, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na hindi na dahil sinusubukan niyang mag-move on mula sa kanyang nakaraan. Nakatulog siya sa sopa at nanaginip na iniwan sila ng kanyang ina. Umiiyak siya, hinihiling na manatili siya, at hinahabol siya. Nang biglang, natapos ang kanyang panaginip, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Yoki. Natarante siya nang maramdaman niyang may biglang tumama sa kanyang baba, at tinanong ni Yoki kung binabangungot na naman siya tungkol sa kanyang ina. Kinumpirma niya, at inalok siya ni Yoki na umidlip sa kanyang mga hita para malagpasan ang panaginip. Nataranta si Hido at tinanggihan siya, ngunit biglang bumagsak ang kanyang cellphone habang nakabukas pa rin ang tab na Google Chrome. Nalaman ni Yoki na nagsisearch siya tungkol sa dati niyang organisasyon at tinanong niya kung curious siya. Sinabi ni Hido na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya ni Yoki na hindi niya masasabi sa kanya ang tungkol sa Dragon 9 dahil hindi niya ito alam. Sinabi niya na siya ay isa lamang walang isip na assassin, na ang tanging pinagtutuunan ng pansin ay ang paggawa ng kanyang mga trabaho ng maayos upang hindi siya itapon. Kaya naman wala siyang masyadong alam tungkol sa underground na organisasyon. Sinabi niya kay Hido na siya ay labis na nasugatan sa pamumuhay sa kadiliman, na nakikita pa rin niya ang mga ordinaryong bagay sa kanyang bagong buhay na nakasisilaw. Sinabi niya na natutuwa siyang pumunta siya kay Hido at nagkaroon ng pagkakataong maging normal, at sinabi ni Hido sa kanya na natutuwa din siya na lumapit siya sa kanya. Namula siya sa kahihiyan habang sinasabi niya iyon, at pagkatapos ay nagpa siya si Yoki na sabihin sa kanya ang higit patungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya na gusto niya itong humiga sa kanyang kondongan dahil sa unang araw na ginawa nila ito, pakiramdam niya ay talagang matutulungan niya siya. Lalong naguluhan si Hido nang marinig ito, at nagpa siya siyang sabihin din sa kanya ang isang bagay bilang kapalit. Sinabi niya na habang ang kanyang panaginip ay nagsimula ngayon bilang isang bangungot, habang patuloy siyang tumatakbo pagkatapos ng kanyang ina, pinasok niya ang liwanag kung saan dumating si Yoki upang iligtas siya na parang isang anghel. Kinabukasan, tinapos ni Yoki ang lahat ng kanyang mga gawain gaya ng dati at pagkatapos ay pumunta sa palengke para mag-grocery. Lahat ng mga lalaki sa palengke ay patuloy na nakatingin sa kanya, ngunit hindi sila pinansin ni Yoki. Nagsimula siyang manguha ng mga gulay, at tinulungan siya ng matandang tindero. Pagkatapos, isang batang babae ang lumapit kay Yoki at kinakabahang sinabi sa kanya na matagal na niya itong pinagmamasdan, at nakita niyang maganda at cool siya. Natutuwa si Yoki na makatanggap ng papuri, at pagkatapos ay sinabi ng batang babae na gusto rin niyang maging katulad niya. Tinanong niya siya kung saan niya nakuha ang uniforme na iyon dahil hindi ito isang bagay na karaniwang sinusuot ng mga tao, at gusto niya rin ito. Laking gulat ni Yoki dahil sinabi ng batang babae sa kanya na ang mga normal na tao ay hindi nagsusuot ng maid uniform. Hindi nagtagal, pumunta doon si Hido dahil kailangan din niyang bumili ng ilang magazine, at sa sandaling makita siya ni Yoki, tinanong siya nito kung hindi normal ang mga uniforme ng maid. Bueno, sinabi ni Hido sa kanya ang totoo, at sa susunod na linggo, nagpa siya silang mamili at kumuha sa kanya ng ilang casual na damit. Hinihintay na sila ni Rika sa shopping complex, pero sa gulat ni Hido nandoon din si Nelia.
Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi ni Nelia sa kanya na nag-set up siya ng bug sa kanyang silid at nalaman ang tungkol sa kanyang mga plano. Sinabihan siya ni Hido na lumayo, ngunit sinabi sa kanya ni Nelia na kailangan niya ng ilang ekspertong payo sa kung anong damit ang bibilhin para kay Yoki, at siya ang pinakamahusay na kandidato. Na-curious si Rika ngayon, at tinanong niya kung assassin din ba ang cool at mature na babaeng ito, at kinumpirma ni Nelia bago siya dinikitan ng kanyang mga assets. Isa na namang kilabot ang nagising kay Rika. Sinabi ni Rika na may alam siyang tindahan kung saan makakakuha sila ng magagandang damit para kay Yoki, at pagkatapos ay dinala sila sa isang tindahan ng cosplay at pinasubok siya ng mas kapansin-pansing uniforme ng maid. Nagsimula siyang kumuha ng litrato dahil ito lang ang dahilan kung bakit niya dinala rito si Yoki. Ngunit hindi gusto ni Yoki ang damit dahil hindi ito komportable. Ang susunod na damit na sinubukan niya ay medyo maikli, at hindi rin gusto ni Yoki dahil hindi ito maganda para sa pagtatago ng mga kutsilyo. Sinabi sa kanya ni Hido na hindi niya kailangan ng mga kutsilyo dahil hindi na siya isang assassin, ngunit sinabi niya sa kanya na nakakaramdam siya ng kalmado sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng mga kutsilyo. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang normal na tindahan kung saan sinubukan ni Yoki ang ilang normal na damit, at naglagay din ng swimsuit si Rika at Nelia. Tinanong nila si Hido kung alin ang pinakagusto niya, at sinabi niya na mas gusto niya si Yoki na nakasuot ng mahabang puting damit. Nagsimulang pagtawanan ni Nelia ang kanyang mga pantasya, at ayaw na ni Hido na manatili sa tabi niya. Anyway, binibili nila halos lahat ng sinubukan ni Yoki at nagsimulang umuwi. Bigla silang nakakita ng isang tindahan ng Halloween item, at si Rika ay nagmamadaling pumasok para bumili ng mga costume. Nagdamit siya bilang isang mangkukulam, at ganoon din ang ginawa ni Yoki, ngunit mas mabuti. Nagbihis si Nelia tulad ng mga pulis sa hub, at gusto ni Rika ang kanyang style. Nagsisimula silang magbonding sa kanilang mga baluktot na pantasya, habang pinapanood sila ni Hido at Yoki mula sa malayo. Sinabi ni Hido na talagang gusto ni Rika ang Halloween, ngunit hindi siya ganoon ka-interesado. Bigla siyang nakakita ng poster para sa isang sikat na pelikulang zombie at tinanong niya si Yoki kung gusto niya itong makita. Ang iba pang mga babae ay handang manood ng pelikula, ngunit sinabi ni Yoki na hindi pa niya napanood ang isa. Nagtanong si Hido kung hindi pa siya nakapunta sa isang cinema hall, at sinabi ni Yoki na nakapunta na siya doon, ngunit ito ay para lamang samantalahin ang dilim at pumaslang ng ilang mga target. Nakaramdam si Hido ng awkwardness ngayon, ngunit sinabi niya kay Yoki na dapat maranasan niyang manood ng sine. Sa pagkakataong ito, pumunta sila sa bulwagan ng sinehan, at si Nelia ay nakatulog sa kalagitnaan ng pelikula, ngunit si Yoki ay labis na nalilibang dito. Natatakot siya habang nagpapatuloy ang pelikula, at sa oras na matapos ito, nagkaroon siya ng phobia sa mga zombie. Sinabi sa kanya ni Rika na ang mga zombie ay mabagal at walang isip, at kaya niyang harapin ang mga ito nang hindi man lang sinusubukan. Sumang-ayon si Yoki, ngunit sinabi na ayaw niya sa amoy ng bulok na katawan. Pagkatapos ay sinabi niya na dahil nasawi na ang mga zombie, hindi niya kayang tapusin ang mga ito. Nagsimula siyang manginig sa takot, kaya nagpa siya si Hido na ilibre ang mga babae sa ilang mga dessert para pakalmayin siya. Ibinahagi nila ang mga dessert sa isa't isa, at pinapanood sila ng isang mahiyaing batang babae na may kulay rosas na buhok mula sa kabilang kalsada. Biglang hinawakan ng isang lalaki ang kanyang kamay, at sinabi sa kanya na ibinaba niya ang kanyang bantay. Sinabi niya sa batang babae na nagngangalang Marina na hindi niya magagawang maging isang mahusay na assassin tulad nito, at sinabi sa kanya na itigil ang pagkagambala at manatili sa pagsasanay. Humingi siya ng paumanhin at sinabing magpo-focus siya sa pagsasanay, ngunit pagkatapos ay napunta muli ang kanyang atensyon kay Hido at sa mga babaeng nagsasaya. Nang maglaon, umalis si Nelia patungo sa kanyang bahay, at sinabi sa kanya ni Rika na sa susunod ay dapat silang mamili ng mag-isa. Nagpa siya si Hido na ihatid si Rika sa kanyang tahanan, at sinabi ni Yoki na uuwi siya at magsisimulang maghanda ng hapunan. Pagkaalis nila, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa bintana ng tindahan at nagsimulang mag-isip tungkol sa kahalagahan ng uniforme ng maid sa kanyang buhay. Kapag nakauwi na si Yoki, nagpalit siya ng uniforme ng kasambahay at pinuntahan ng aso at nalaman niyang marumi lahat ang mga laruan at alpombra nito. Sinabi niya na lilinisin niya ang mga ito ngayon, ngunit tumakas ang aso dala ang alpombra. Sinusubukan niyang habulin siya, ngunit biglang naging mabagyo ang panahon.
Habang dumadagandong ang kulog sa kalangitan, biglang naparanoid si Yoki at nagsimulang mag-isip ng pag-atake ng zombie. Samantala, patuloy na nagkukulit ang aso at hinampin niya ang isang mesa sa kusina, na naging dahilan upang bumagsak sa kanya ang malamig na sopas. Lalong natakot si Yoki matapos marinig ang tunog na iyon, at nang lumakad ang aso sa kanya na may maruming tuwalya sa kanyang ulo, nabigla siya at inatake siya, na iniisip na isa itong zombie. Pag-uwi ni Hido, nalaman niyang ginutay-guti ni Yoki ang tuwalya ni Makai dahil sa kanyang paranoia, at ngayon ay malungkot ang aso. Humingi ng tawad si Yoki at nangakong aayusin ang tuwalya, at kahit na sa tingin ni Hido ay hindi ito posible, sinabihan niya itong gawin ang gusto niya. Napansin niyang nagpalit muli ito ng uniforme ng kasambahay, at nagtanong kung hindi niya nagustuhan ang mga damit na binili nila. Sinabi ni Yoki na talagang nagustuhan niya ang mga ito, ngunit hindi niya magawang makamove on sa uniforme ng maid na regalo ng dati niyang amo. Isa siyang may sakit na matanda na tumulong sa kanya na makalayo sa buhay ng isang asasin, at sa huli, siya rin ang nagpadala sa kanya kay Hido. Kaya naman gusto niyang ituloy ang pagsuot ng uniforme ng kasambahay, dahil ito ang nagpapaalala sa kanya. Tinanong ni Yoki si Hido kung kakaiba para sa kanya na patuloy na gusto ang uniforme na ito na hindi normal, at natatakot sa mga zombie kapag siya ay isang asasin. Sinabi ni Hido sa kanya na hindi ito kakaiba, dahil normal para sa mga tao na magustuhan ang mga bagay na may matitinding alaala na nakakabit sa kanila at matakot sa mga bagay na nakakatakot sa kanila. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pag-iisip tungkol sa kung paano siya nakikita ng mundo, at maging isang bersyon ng normal na nababagay sa kanya. Natutuwa si Yoki na marinig iyon, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang aso sa silid dahil gusto niyang ayusin ang kanyang tuwalya. Binuhat siya ni Hido at napagtanto na ito ang tuwalya niya noong naiwan siya sa kanyang pintuan, at sa tingin niya ay nakakabit si Makai sa tuwalya na nagpapaalala sa kanyang pamilya. Naiintindihan ni Yoki ang nararamdaman ng aso dahil ang kanyang bell lang ang nagpapaalala sa kanyang kapatid na malayo sa kanya. Nagulat si Hido sa narinig, at tinanong niya si Yoki kung may kapatid nga ba siya, ngunit nanatili lang itong nakatitig sa kanya ng blanko. Kinabukasan, pumunta sina Hido at Yoki sa isang ramen shop kasama si Nelia dahil siya lang ang makakatulong sa kanila sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa kapatid ni Yoki. Sinabi niya kay Yoki na ito ang kanyang treat, at pagkatapos kainin ang buong mangkok ng ramen ng mas mabilis kaysa sa magagawa ni Naruto, sinabi ni Nelia na hindi sapat na bilhin ang kanyang mga serbisyo. Nainas si Hido sa kanya at hiniling na hatiin ang bayarin, ngunit hindi sila pinapansin ni Yoki dahil abala siya sa pagdaragdag ng paborito niyang sarsa sa ramen. Natuwa si Nelia dahil isa siyang self-proclaimed disciple ni Gordon Ramsay, at sinabi niyang kasalanan ang pagdagdag ng sauce sa perfectly made na ramen. Hindi naririnig ni Yoki ang kanyang pagdadaldal, ngunit pagkatapos ay napansin niya na halos maubos na niya ang sauce, at siya ay nag-aalala. Kaya, dinala siya ni Hido sa tindahan para bumili ng sarsa, ngunit sinabi sa kanya ng maliit na matandang babae na naubusan na sila ng sauce mula nang bumili ang lahat ng mga estudyante sa lugar, at ngayon ay mayroon na lamang silang sapat upang matugunan ang kanilang mga regular na pangangailangan sa negosyo. Sinabi ni Yoki na ayos lang, ngunit naririnig ni Hido ang tunog ng kanyang pagkadismaya. Sa kanilang pag-uwi, tinitigan ni Yoki ang kaunting sauce na natitira sa bote at sinabing gagamitin niya ito ng matalino para tumagal ito ng isang buong linggo. Gusto siyang alisin ni Hido sa madilim na kalagayan na ito, at tinanong niya siya tungkol sa kanyang kapatid. Tinanong niya kung ano ang sasabihin nito sa kanya kapag nagkita na sila, at sinabi ni Yoki na hindi niya matandaan ang mukha ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na siya ay inilayo sa kanyang pamilya sa murang edad, at ang kanyang mga alaala sa kanila ay malabo at nakakalat. Ang tanging alam niya tungkol sa kanyang kapatid ay binigyan sila ng kanilang ina ng magkatulad na mga accessories sa kampanilya, at palagi niyang dinadala ang kanya sa pag-asang makikilala niya ang kanyang kapatid kapag nakita niya siya. Pagkatapos ay sinabi ni Yoki na natatakot siyang makita muli ang kanyang kapatid dahil baka may sama ng loob ito sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Hido at nagtanong kung dapat niyang sabihin kay Nelia na huwag siyang hanapin, ngunit sinabi ni Yoki na kahit natatakot siya, matutuwa siyang malaman na maayos ang kalagayan ng kanyang kapatid. Maya-maya lang, dumating doon ang mga kaibigan ni Hido at tinanong sila kung sabay silang namimili. Nagulat si Hido nang makita sila, at sinabi nila sa kanya na pumunta sila rito para bumili ng pinakabagong album ng kanilang paboritong mga awit, si Norika, na malapit na ring mag-perform sa local festival.
Biglang nagsimulang magselos ang hindi katangkaran na kaibigan sa kung gaano kalapit sina Hido at Yoki, at nakita niyang kainahinala na kamakailan, dalawang magagandang babae na nauugnay sa kanya ang sumali sa paaralan. Naiinggit ang shortling na hindi sila nakakasama ni Hido ngayon, pero sinabihan siya ng matangkad na lalaki na huminahon dahil at least masaya si Hido dahil kay Yoki. Sinimulan nilang sabihin sa kanya ang tungkol sa kung gaano kadilim at nerbyoso si Hido noong nasa middle school siya, at sinubukan niyang patigilan ang mga ito. Sa kalsada, ang pinirmahang album ay natapon palayo sa kamay ng kanyang kaibigan, at sinubukan ni Yoki na iligtas ito sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang bag upang pigilan ang album mula sa pagkahulog sa kanal. Gayunpaman, sa paggawa nito, ang bote ng sarsa ay naalis sa kanyang bag, at ang buong sarsa ay natapon sa sahig, na nagwawasak kay Yoki. Nang gabing iyon, nagkaroon siya ng bangungot kung saan walang laman ang higanteng bote ng sarsa at galit sa kanya. Nang dumating si Hido upang gisingin siya kinaumagahan, sinabi sa kanya ni Yoki na wala na siyang dahilan upang mabuhay. Inaaliw siya ni Hido na sinasabing makakabili siya ng sarsa sa susunod na linggo, at sinabi niya sa kanya na nagkaroon siya ng panibagong panaginip ngunit hindi isiniwalat ang mga detalye. Kinabukasan din, si Yoki ay nagkaroon ng parehong kakilakilabot na panaginip, at siya ay tumakbo sa silid ni Hido na humihiling sa kanya na matulog sa kanya dahil siya ay masyadong natatakot na matulog mag-isa. Nataranta si Hido sa pagdinig nito at pagkatapos ay sinabi sa kanya na nagre-review siya ng magdamag para sa paparating na exam, kaya mananatiling gising siya sa tabi nito hanggang sa bumuti na ang pakiramdam niya. Habang umiinom sila ng kape, biglang sinabi ni Yoki kay Hido na siya ay isang lalaki na may magandang karakter, at pagkatapos ay tinanong siya kung nasusuklam na ba siya sa isang tao. Pinag-iisipan niya ito at sinabing hindi niya ito tatawaging hate ngunit hindi niya gusto ang kanyang ama dahil sa ilang bagay na nangyari sa nakaraan. Ngunit iyon ang tungkol sa mga relasyon sa pamilya. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala kay Yoki ng kanyang kapatid na nagsasabi sa kanya na napupuot siya sa kanya, at nagpasya siyang bumalik sa kanyang silid na sinasabi na iniistorbo lamang niya si Hido dito. Sa sandaling si Yoki ay nakatulog, nakita niya ang walang laman na bote ng sarsa na nagsasabi sa kanya na inabandona niya ito at ang kanyang kapatid, at ngayon ay kinasusuklaman siya ng lahat dahil siya ay isang cold-blooded assassin. Ang bote ng sarsa ay nagpapakita sa kanya na kahit sina Hido at Rika ay napupuot sa kanya, at pagkatapos ay sinimulan niyang i-unrave ang kanyang nakaraan. Noong bata pa si Yoki, siya ay isang henyo na nakakapagsalita ng 15 wika sa edad na 7. Patungo na siya sa pagiging isang celebrity dahil sa kanyang katalinuhan at kagandahan, ngunit interesado lang siyang mapasaya ang kanyang mga magulang. Namuhay sila ng masaya, ngunit pagkatapos sa kanyang ikapitong kaarawan, nagkaroon sila ng hindi inaasahang bisita. Habang ang kanyang mga magulang ay bubuksan ng pinto sa kanyang panaginip, sinubukan ni Yoki na pigilan sila dahil alam niyang kakilakilabot na mga bagay ang susunod na mangyayari. Ang kanyang mga magulang ay nawala sa kanyang panaginip, at si Yoki ay nagsimulang umiyak habang ang bote ng sarsa ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang mga magulang ay pinaslang dahil ang mga assassin ay dumating upang kunin siya, at maging ang kanyang kapatid na babae ay nasangkot. Nabuhay si Yoki sa kanyang kakilakilabot na nakaraan, kung saan nawala ang kanyang mga emosyon pagkatapos ng pagkasawi ng kanyang mga magulang, at inihanda sa kanyang pagsasanay upang maging isang cold-blooded murderer. Nang malaman ito ng kanyang kapatid, sinabi niya kay Yoki na galit siya sa kanya at itinapon niya ang kampanang bigay sa kanila ng kanilang ina. Ang boses ay patuloy na nagsasabi sa kanya na wala siyang pagpipilian kundi ang manatiling isang assassin, dahil iyon ang kanyang layunin sa mundo. Nawala ang pakiramdam ni Yoki nang biglang nagbago ang boses sa boses ng kanyang guro, at nakita niya ito sa harap niya, na hinihiling na bumalik siya sa trabaho. Biglang nagising si Yoki nang tawagin ni Hido ang pangalan niya. Tinatanong niya kung okay lang siya dahil naririnig niya ang pagungal nito sa kanyang pagtulog. Bigla niya itong niyakap ng mahigpit at hinayla sa kama kasama niya. Nagsisimulang mag-vibrate si Hido na parang paboritong laruan ng mga babae dahil sobra-sobra ang pakiramdam na ito para sa isang tall-unang lalaki na katulad niya. Humingi ng paumanhin si Yoki sa pagiging mapilit ngunit hiniling sa kanya na hayaan siyang manatili ng ganito sandali dahil kailangan niya ito. Nalaman niyang nanginginig siya sa takot at tinanong niya kung nagkaroon siya ng bangungot. Kinumpirma ito ni Yoki, na nagsasabi na ito ay isang panaginip mula sa kanyang nakaraan, at ayaw niyang pag-usapan ito.
Biglang tinapik-tapik ni Hido ang likod niya para tulungan siyang mag-relax at matulog dahil iyon ang ginagawa ng kanyang ina kapag natatakot siya, at gumagana rin ito kay Yoki. Kinabukasan sa paaralan, nagulat ang mga kaibigan ni Hido nang tanungin sila ni Yoki tungkol sa nalalapit na festival. Tinanong nila siya kung paanong hindi niya alam ang tungkol sa sikat na Katsuda Festival, na isang engranding tradisyon ng kanilang paaralan. Binubuo ito ng music festival, sports festival, at cultural festival. Ang lahat ng mga klase ay nakikilahok dito, at ang mananalo ay makakakuha ng isang espesyal na bersyon ng Katsuda sauce. Nagsimulang maglaway si Yoki nang marinig ang tungkol sa sauce, ngunit pagkatapos ay sinabi ng mga kaibigan ni Hido na dahil sila ay mga freshman na hindi gaanong maalam tungkol sa pagdiriwang, malamang na hindi din sila makapunta sa podium. Sinasabi nila na ang cultural festival ang pinakamahalaga sa mga resulta, at pagkatapos ay ang kanilang mga marka sa pagsusulit din. Sa talang iyon, tinanong ni Hido si Yoki tungkol sa kanyang pagganap sa kamakailang pagsusulit, at ipinakita niya sa kanya na nakakuha siya ng 42 na marka. Iyon ay bahagya na malapit sa bagsak na grado. Talagang ipinagmamalaki niya iyon, ngunit nang malaman niya na ang average na marka ng klase ay binibilang din sa resulta para sa pagdiriwang, natakot siya na ibababa niya ang average ng klase ng mag-isa. Pilit siyang pinapakalma ni Hido na sinasabi na basta pumasa siya, ayos lang. Nang maglaon, pumunta sina Hido at Yoki upang makipagkita kay Nelia at kunin ang kanilang lingguhang kota ng tinapay na Katsuda ayon sa kanilang deal. Pinasalamatan ni Yoki si Nelia para dito dahil dumaranas siya ng mga sintomas ng paghihirap sa SARSA sa buong linggo. Sinabihan sila ni Nelia na bumalik sa kanilang klase dahil kailangan niyang magmarka ng ilang pagsusulit, at sa kanilang pagbabalik, sinimulan nilang pag-usapan ang tungkol sa mga average na marka ng klase na bibilangan sa festival. Nang marinig ito, sinabi ni Nelia kay Yoki na tiyak na ibababa niya ang average ng klase dahil hindi man lang niya naisulat ang kanyang pangalan sa sagutang papel para sa pagsusulit sa pisikal na edukasyon, at nangangahulugan iyon na siya ay mabibigo. Nataranta si Yoki, ngunit sinubukan ni Hido na gawin ng isang deal kay Nelia upang hayaan silang isulat ang pangalan ngayon. Sinabi ni Nelia sa kanila na kailangan nilang gawin ang kanyang trabaho ng libre, at ang deal sa tinapay ay hindi natuloy kung gusto nilang makuha ang pagkakataong ito. Ngunit handang bayaran ni Yoki ang presyong ito dahil gusto niyang manalo sa pagdiriwang, at makuha ang espesyal na sarsa. Biglang dumaan ang ihip ng hangin, at nakita ni Nelia na nakasulat sa sagutang papel ang pangalan ni Yoki. Nagulat siya at nagtanong kung paano siya naging napakabilis, ngunit bago makapagsalita si Yoki, nagpa siya si Hido na gumanap na tila walang alam at sinabi na ang pangalan ay dapat na palaging nandoon, ngunit hindi ito nakita ni Nelia ng mas maaga. Napagtanto ni Nelia na siya ay tila naloko at nagpa siya na hayaan si Hido sa pagkakataong ito. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Hido si Yoki kung ano ang ginawa niya, at sinabi niyang hindi siya iyon. Ang taong sumulat ng kanyang pangalan ay nagtatago sa likod ng dingding, at natutuwa siyang natulungan niya si Yoki. Gayunpaman, napansin siya ni Yoki at nagpasalamat sa kanya. Ang pink-haired girl ay si Marina, ang parehong nanonood sa kanila sa palengke, at namula siya nang makitang malapit sa kanya si Yoki. Medyo nauutol siya ngunit pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang kanilang kaklase, at sinabi kay Yoki na alam niya ang isang paraan upang manalo sa festival.